Kasalan ng mga biyuda. Magandang araw mga kaswang. Ito nga pala ang inyong lingkod, Casper ng Aswang PH. May babasahin akong mga sulat na ipinadala sa akin ng ilan sa ating mga masusugid na tagapakinig. Ito ang isa sa mga sulat na iyon. Dear Sir Casper ng Aswang PH Channel. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Itago niyo po ako sa pangalang Heidi. Isa po ako sa mga nakaabang na mga bagong lapag na kwento sa channel mo. Ako at ang aking mga kapatid ay naadik na ring makinig sa mga kwentong aswang at engkanto sa channel na ito. At sa katagalan ng aking pakikinig, bigla kong naisipang ipadala sa iyo ang karanasan ko sa aswang taong 1990. Kasaliyo ng aking tiyahing byuda sa isang lalaking nagpakilalang byudo rin. Galing sa lungsod ng Iloilo. Kapasero ito ng tubo at may kaanak na tinutuluyan sa bayang Karatig ng siyudad ng Bacolod. Ang kaanak na iyon ay malayong kapitbahay nila Tia Emily. Purok 2 ang tiya at purok 5 naman ang babae. Nagkita sila sa isang balon at doon ay nagkakilala sa dahil sa tabo. Ganito nagsimula ang kanilang kwento. Pwede bang manghiram ng tabo mo? Magandang binibini. Tanong noon sa kanya ng lalaki. Hindi Bini ang pangalan ko. Ako si Emily. Magandang umaga, Emily. Maganda ka pa sa sikat ng araw. Naku, wag mo akong bulahin o lokohin. Hindi ako dalaga. Biyuda ako. May 2 anak kaya tantanan mo na ako. Abay, tamang-tama. Biyudo rin ako, alam mo ba? Ngunit isa lang ang aking anak. Nalagita na ngayon at nasa kanyang tiyahin. Ganoon ba? Oo. Kung nga pala si Tikboy, masaya akong nakilala ka. Bakit ka nga ba nabiyuda sa ganyan kaagad? Ang bata mo pa. Oo nga eh. 3 taon lang ang bunso ko. 28 pa lang ako sa susunod na buwan. Paano kasi? Lasinggero ang napangasawa ko. Nagwawala sa tuwing lasing kaya ayun, nasaksak. Hindi na umabot ang ospital ng buhay. Ang masakla pa ay sarili ng niyang kapatid ang nakasaksak sa kanya. Bale, napuno na rin siguro sa sobrang pagtitimpi sa kanyang kapatid. Kwento ni Emily sa kaharap na biyudo. Grabe pala. E di nakulong ang kapatid niya? Tanong ni Tikboy. Hindi. Hindi ako nagsampa ng kaso. Wala akong balak na magsampa dahil mabait ang kapatid niyang iyon. Pati mga bayanan ko ay nagmamakaawa rin sa akin na huwag kong ipakulong. Sila din naman ang nagbibigay ng sustento sa aking mga anak eh. Kwento pa rin niya. Napahaba ang kanilang kwentuhan at naputol ang iyon. Nang may iba pang mga ali ang dumating, bit-bit ang mga kabahan. Nauna na ring umalis si Tikboy. 42 ang edad nito. Halatang walang bisyo dahil bata pa ang itsura. At halatang sanay sa gapas at karga ng tubo o karga tapas. Kulay kaki na ang balat nito at tila ba alagang gym. Nang hapong iyon ay hindi inaasahan ni Emily na babysita sa kanyang bahay ang biyudong si Tikboy. May dala itong supot na may lamang isda. Naku Tikboy, paano mo nalaman ang bahay ko? Gulat na tanong niya dito. Nagtanong-tanong lang, madali lang naman eh. Ito nga pala oh, lutuin mo para sa inyo ng mga bata. Naku, hindi mo dapat ginagawa ito Tikboy. Bakit hindi? Wala naman siguro magagalit, diba? Matagal ka rin namang biyuda, hindi ba? Ayaw ko magpaligoy-ligoy pa. Gusto kitang ligawan, Emily. At ihilingin ko sa iyong mga biyanan ang basbas ng panliligaw para wala kang alalahanin pa. Hindi alam ni Emily kung bakit walang pagtutol sa kanyang puso.
Tila ba kay gaan ang kanyang puso para kay Tikboy. O sadyang kulang din siya sa atensyon ng isang lalaki. Hinayaan niyang ligawan ng biyudo. Tinupad nito ang pangakong magpaalam sa kanyang mga biyanan at hindi ito nabigo sa panunuyo sa kanyang mga biyanan. Mabuti nga yun. May kasama na sa buhay si Emily. Matagal na rin siyang biyuda, kaya may karapatan siyang sumayang muli o di kaya ay sumakit ang ulo. Pero sana mahalin mo rin ang mga anak niya, ang aming mga apo. Kasi mahal na mahal namin ang mga batang iyon. Uwi ka ng biyanang babae ni Emily. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Ituturing ko ring anak ko, ang mga anak nila Emily. Magpapakasal kami ni Emily sa lalong madaling panahon. Pangako ni Tikboy. Sobrang saya ni Emily. Halos 2 buwan lang ang panliligaw ni Tikboy. Subalit pag-awari niya ay matagal na silang magkakilala. Dinala siya nito sa lugar ni Tikboy. Malayong biyahe iyon. Mula sa barko sakay ng bus. Tapos ay sakay pa ng habal-habal ng halos mahigit 1 oras. Ang layo naman pala ng lugar niyo. Sakit sa katawan bago ka makarating sa lugar. Puna ni Emily. Oo medyo malayo-layo ito sa syudad. Kaya nga nakipagsapalaran pa ako sa lugar niyo. Pero marami din naman kaming lupaing sakahan dito. Taniman ng mais at mani. Kaya wala pa rin gutom. Ikaw ba? Kung saan ka komportable mamuhay? Nako Tikboy, hindi ako mabubuhay ng ganito kalayo. Ayos lang na bibisita ako dito paminsan-minsan. Huwag lang tumira ng permanente. Hindi ko kakayanin. Sagot ni Emily. Pagkarating sa sitio ay nakilala agad si Tikboy. Dahil halos ng taga roon ay pamilya nito. Bay, nakabingwit ng magandang itong si Tikboy ah. Ano, kagaya na ba natin? Tanong ng matandang tiyahin ni Tikboy. Tiya naman, salubungin niyo naman ang maayos ang bisita natin. Magiging asawa ko na siya. Magpapakasal na kami sa mga susunod na buwan. Sagot ni Tikboy. Kaya nga kailangan. Sagot ulit ng kanyang tiya. Walang kailangan. Tumahimik ka tiya. Saway ni Tikboy dito. Si Emily na kanina pa nakikinig sa usapan ng magtiya ay naguguluhan. Hindi nito maintindihan ang tinutumbok ng ali. Masaya naman siyang tinanggap ng mga kaanak ni Tikboy. Mababait din ang mga magulang at mga kapatid nito. Maging ang nag-iisang anak nitong dalaga. Bihira ang mga itong magsalita, hindi rin nakapagtitigan at palaging nakayuko. Baliwala iyon kay Emily. Ang mahalaga ay mababait ang mga ito sa kanya. Napagkasunduan din nila ang pamamanhika ng pamilya ni Tikboy at walang naging problema. Mabilis ang tuloy ng mga araw. Sabik na naghintay si Emily sa pamilya ng magiging asawa. Ginabi ang mga ito ng dating, kaya inakala niyang hindi ang mga ito tutuloy. Ngunit tuloy pa rin ang pamamanhikan. Doon na ang mga ito natulog. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay magkakaroon na ng bagong ama ang kanyang mga anak. Mahal ni Tikboy ang kanyang 2 anak. Parang anak din ang turing nito at tatay na rin ang tawag ng 2 anak kay Tikboy. Matapos ang masinsinang pag-uusap ay napagdesisyonan na buwan ng Hulyo ang kasal. Puspos ang pag-iipon ang ginawa ni Tikboy. Dahil gusto niyang maging bongga ang kasalan. Magpapatumba sila ng baka tapos ipatayo. Di joke lang. Magbabayad siya ng puno para sa bisperas ng kasal at may sayawan. Parang hindi ka naman napapagod niyan, Tikboy. Ginawa mo ng umaga ang gabi. Halos hindi ka na natutulog. Puna ni Emily. Ayos lang naman ako. Magpapahinga naman ako sakaling mapagod ako, mahal. Gusto ko lang na maging bongga ang kasalan. Tapos syempre, hindi kayo magutom na mga bata pagkatapos ng kasalan. Baka mamaya, gutom ang aabutin niyo pagkatapos ng kasal. Tuwang-tuwa si Emily at ramdam niyang napakaswerte niya kay Tikboy.
Para sa kanya ay totoo ang sinasabi ng lahat na kapag hindi ka swerte sa unang asawa, magiging swerte ka sa ikalawang asawa. Bisperas ng araw ng kasal ni Emily, maraming mga panauhin ang dumating. Lahat ng mga taga-ibang baryo o porok ay nakisayawan din. 6 na porok lang naman ang kanilang baryo, hanggang porok 6. Pero matao ang bawat porok ng baryo. Marami rin sa mga kaanak ni Tikboy ang dumalaw galing ng lugar nito. Kaya bongga ang kasalan. Parang may piyesta sa bisperas pa lang ng gabing iyon. Bale, bisperas ding ito, unang naramdaman at nakitaan ko ng kakaibang katauhan ng angkan nang naging tiyaw kong si Tikboy. Nang maramdaman kong masakit ang tiyan ko at kailangan kong magbanyo. Ang estilo ng mga kasilyas noon ay malayo sa bahay. Sa pinakasulok ng bakuran, doon siya nakahiwalay. Doon na hindi ko inasahang may makikita akong kakaiba. Ganito ulit ang kwento. Pinsan, Ninya, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong magbanyo. Wika ni Heidi. Yan kasi ang takaw mo eh. Sige na, samahan na kita. Pero sa malayo lang ako ha. Umayag ito. Bit-bit ang debateryang flashlight. Maliwanag din naman sa parting kasilyas dahil saktong kabilugan ng buwan ang bisperas na iyon ng kasal. Kaya malinaw niyang makikita ang paligid ng kasilyas. Papasok na sana si Heidi nang may marinig siyang lamon ng isang hayop na tila ba gutom na gutom. Nasa likod na bahagi iyon ng kasilyas. Ang likod na bahagi ay may mayayabong na bulaklak din ng crotons. Kaya makikita ang kabila. Ang ginawa ni Heidi ay maingat siyang sumilip sa mayabong na mga crotons. Gayon na lamang ang gulat niya nang makitang hilaw na karne ang nilalamon ng lalaki. Tumutulo ang mga dugo nito at mas lalong natakot nang makitang ang braso ng tao ang hinahawakan ay kinakain ito. Palingon-lingon ito sa paligid na tila ba tinitignan kung may nakakita. Napatakip siya ng bibig nang mapagtanto kung sino ito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Tikboy ito, ang kanyang magiging tiyuhin. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pagkaramdam niya ng lamig ang buong katawan niya. Nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Hindi na siya maaring magbanyo. Dahil maririnig nito ang ingay ng paglabas ng kanyang dumi kapag nagkataon. Naging balisya siyang pabalik sa kinaroroonan ng kanyang pinsan. Oh, bakit? Takang tanong ng kanyang pinsan. Hindi na pala ako magbabanyo. Sigurado ka ha? Oo, nawala eh. Baka bukas na lang. Bahala ka ah. Sabi mo eh. Oo nga, ang kulit mo. Halika na sa sayawan ulit. Anya. Ngunit maya-maya lang ay muli na namang sumakit ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya matiis pa. Kaya sa kapitbahay na siya nakibanyo. Kasama ulit ang kanyang pinsan. Alam mo Heidi, hindi kita maintindihan. Sabi mo ayaw mo nang magbanyo. Tapos ngayon, nangakapitbahay pa tayo. Ano kasi, may ahas doon. Ang laki ng sawa. Nilalamon niya ang aso sa likod ng banyo. Pagsisinungaling niya. Ano? Sinabi mo dapat iyan kanina. Nahuli ang malaking sawa na yun. Kaya pala mukhang takot ka kanina eh. Akala ko nakakita ka ng multo. Bilisan mo. Para ipaalam natin sa kanila na may malaking sawa doon. Wika ng kanyang pinsan. Mabilis siyang tumanggi. Sabi niya dito ay tiyak na wala na ang sawa doon. Ayaw niyang sabihin dito ang totoo. Natatakot siya na baka kung ano ang gagawin ni Tikboy sakaling mabunyag ang sekreto nito. Nakita naman niya kung paano nito minahal ang mga anak ng kanyang tia Emily. Parang tunay ang turing nito. Halos mag-iisang taon na ito sa kanilang lugar at hindi niya ito nakitaan ng masamang ugali. Maliban na lang sa pagiging aswang. Nakita rin niya kung gaano kamahal ni tia Emily niya ang lalaki.
Ayaw niyang maging hadlang siya sa kaligayahan ng kanyang tiya, lalo na at nakita na niya kung paano ito naging lugmok noong mamatay ang una nitong asawa. Marahil ay alam na rin ng tiya Emily niya ang sekreto ng magiging asawa nito, kaya hindi na siya magiging sagabal pa sa pagiging mag-asawa ng mga ito. Minsan pa naman niyang narinig sa bibig ng kanyang tiya na maswerte ito kay Tikboy. Alas 2 ng madaling araw na siyang umuwi at habang nakahiga ay hindi mawala sa kanyang utak ang nakita niya sa likod ng kasilyas. Kung paano ang panlilisik ang nagbabagang mga mata ni Tio Tikboy niya. Hindi siya magkakamali sa kanyang nakita at kahit anong gawin niya. Mukha talaga ni Tikboy iyong nakita niya at ang braso ng isang bata. Kinakabahan siya kung saan galing iyon. Sana lang hindi sa mga kaanak nila. Iyon ang sa kanyang utak. Dahil oras na isa sa kanyang mga pamangkin o mga pinsan, marahil ay maglakas loob na siyang sabihin ang lahat sa kanyang pamilya. Nakatulog siya ngunit madaling araw niya. Hindi niya namalayan ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat. At bigla na lang pumasok ang masamang panaginip sa kanyang diwa. "Sino kayo? Bakit nandito kayo sa aking kwarto?" Tarangtang tanong ni Heidi sa mga nakapaligid sa kanya. Para mga taong grasa na nanlilisik ang mga mata at labas ang mga pangil. Magulo ang mga buhok at ang una niyang nakilala sa mga ito ay ang kanyang Tito Tikboy. "Sabi ko na ikaw ang aswang na nakita ko kanina. Akala ko pa naman mabait ka, Tio. Hindi ko akalaing halimaw ka pala." Anya Rita. "Kaya nga kailangan na kitang patayin kasi hindi mo pwedeng ipagsabi kahit kanino ang pagiging aswang ko at ng aking angkan." Wika nito. Unti-unti ang mga itong lumalapit sa kanya. Takot na takot siya at hindi makagalaw. Hindi rin siya makasigaw kaya pinilit niyang umindak. Maging ang kanyang mga balikat ay pinilit niyang iginalaw. Kailangan niyang lumaban. Hindi sigaw ang maaaring mamamatay nang hindi lumalaban. Hanggang sa maramdaman niya ang mabilis na pagyugyug sa kanyang balikat. "Heidi, gising ano ba?" Tawag sa kanya ng kanyang ina. "Nanay," sambit niya. "Masama yata ang panaginip mo. Ayan ang nga bang sinasabi ko. Huwag kayong magpuyat masyado. E di, binangungot ka tuloy. Gumising ka na, hindi ba't isa ka sa mga bridesmaid? Mamaya mahuli ka pa." Wika ng kanyang ina. Tulala siyang saglit bago tumayo at gumayak para pumunta sa bahay ng tiya Emily niya. Pagkarating niya doon ay bihis na ito. Naroon na rin ang jeep na inuukupan ng kanyang Tio Tikboy upang sakyan ng buong pamilya patungong bayan. 2 jeep yon. Masaya at maaliwalas ang mukha ng kanyang Tio Tikboy. Ngayon lang niya napagtanto. Kaya pala hindi niya matitigan ito sa mga mata ay dahil aswang ito. Laging umiiwas kapag tinititigan. Ngunit mabait na tao si Tio Tikboy niya. Kaya hirap siyang ipagsabi ang katotohanan. Habang sakay ng jeep patungo ng simbahan, ay narinig niyang pinag-uusapan ang tungkol sa nawawalang bata sa kabilang baryo. Pagkaramdam niya ay nilalaman siya ng kanyang konsyensya. Pagkaramdam niya ay siya ang may gawa ng krimen. Gayong hindi nga niya alam kung anong mukha ng bata at kung kaninong kaanak. Bahala na. Mananatiling tahimik ang kanyang bunganga. Wala siyang pagsasabihan kahit sino, alang-alang sa kanyang tiya. Hindi rin niya alam, baka alam na rin ito. Nililihim lang dahil sa pagmamahal. Gumpay na natapos ang kasal. Ang pagkawala ng bata sa kabilang baryo ay nananatiling misteryo. At ang kanyang tiya Emily, ngayon ay wala na. Ang dalawa niyang anak ay pawang profesional na dahil iginapang iyo ni Tio Tikboy. Hindi sila nagkaroon ng sariling anak at hindi alam ni Heidi kung bakit hindi na ito biniyayaan ng anak. Gayong bata pa naman ito nang mag-asawa ulit. Si Tio Tikboy niya ay matanda na at marami na siyang naririnig na mga tsismis
na may nakakakita dito na nanililip ng buntis. Iyak siyang pakalat-kalat na ito. Dahil pamilya na nila si Tio Tikboy niya, hindi na nakarating masyado sa kanila ang balita o chismis. Sa takot ng mga ito na makasuhan. Hindi rin siya sigurado kung sino ang magmamana ng pagiging aswang nito. Marahil ay ang nag-iisang anak nito na nasa Iloilo. Maraming salamat sa oras at pakikinig. Sa uulitin, Heidi po ng Negros. May susunod na kwento. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa impilang ito. Lalo na sa buting narrator na si Sir Casper. Tulad ng iba, may karanasan din ako sa mga aswang. Isa ako sa may karanasan tungkol sa mga aswang. Nakakakilabot at hindi ka panipaniwala, ngunit totoo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kelly, butihing narrator. Isa akong babae na nangarap ng magandang buhay para sa aking pamilya. Hangad ko lang naman na makapagtapos ng pag-aaral ang mga nakasunod sa aking mga kapatid. 8 kami, pangatlo ako. Ang 2 kong kapatid na mas matanda sa akin ay may mga asawa na. Ang pangako namin sa isa't isa na magtutulungan sa pag-aaral ng kolehiyo ay hindi nangyari. Dahil nang pumunta sila ng lungsod ng Maynila para magtrabaho, hindi na nakauwi ng single. May bitbit ang asawa at supling. Kaya nang mauso ang internet, 2013 yata iyon. Basta 2013 akong nagkaroon ng Facebook. Nahumaling agad ako sa paggamit ng Facebook at doon ko nakilala ang isang binatang dayuhan. Si Franz, 37 na ang edad. Siya ang una kong naging kachat at pinagpupuyatan sa Facebook. Ang totoo ay hindi ako attracted sa kanya. 18 lang ako noon. Ngunit ang pangarap ko talaga ay ang yumaman. At ang akala ko ay si Franz na ang magiging sagot sa biglang yaman ng pangarap ko. Ngunit, hindi ako kailanman humingi ng pera sa kanya. Dahil ayaw ko rin naman na isipin niya ang mukha akong pera. Kaya hindi rin siya nagpapadala sa akin. Hanggang sa makalipas ang 2 taon. Wala talaga akong natanggap dito. Ngunit nahulog ng tuluyan ang aking loob sa binata. Kaya nang sabihin nitong pupunta ito sa Pilipinas, ay hindi na ako tumanggi. Sabik din akong makasama ito. Akala ko ay buhay mayaman na ako pagdating nito. Hindi pala. Dahil noong yayain ako nitong magsama na kami, ay nabatid kong sobrang kuripot nito. Pinagkakasya na sa amin ang 20 parasong tusok ng inihaw na isaw, na noon ay tig 2 piso lang. Tapos isang serve ng kanin. Nakakadismaya. Subalit dahil nga mahal ko, ay pinagtitiisan ko na. Marami naman itong mga pangarap sa buhay. Una na dito ang paghahanap ng beach resort na pagtatayuan ng hotel. Kapag kasi mga dayuhan, mahilig sa mga negosyong hindi matrabaho. Kaya resort agad ang naisip nito. Siyempre ako, dahil gusto at nangarap na yumaman, sunod-sunuran sa kung saan mang banda o sulok ng Pilipinas niya ako dadalhin. Basta sa pangarap. Nangako din naman siyang pakasalan ako. Kaya lang ay wala siyang pakialam kung hindi niya makilala ang aking mga magulang at kapatid. Tinanong ko pa siya kung gusto ba niya makilala kahit mga magulang ko. Sabi niya sa akin, hawkers daw. Kaya ayon, nakakasama ng loob. Ngunit kahit ganun pa man, ay hindi ko pinakita na sumama ang loob ko. Nagkunwari pa rin ako na okay lang. Kanoo kasi siya. Alam naman natin ang ibang lahi. Parang walang respeto sa tinatawag na magulang. Wala rin yata siyang alam sa ating mga kultura.
Hindi kagaya ngayon na mga dayuhan na minsan sa takot na maloko ay kahit lingwahe ng lugar ay naaral muna bago pupuntahan. Ngayon na nga, patuloy ang aming paghahanap ng mahihiling resort. Gaya ng sabi ko, kuripot at praktikal si Franz, kaya hindi siya bibili kapag mahal. Gusto niya yung madali ang pagbebenta, gaya ng may emergency. Makalipas ang 3 taon naming paikot-ikot, ay sa wakas, nakahanap kami ng lugar. At iyon ay sakop ng Palawan. Magandang lugar ang Palawan. At sa panahong iyon, dinadayo na ito ng mga dayuhan. Ngunit hindi ganon kadami. Hindi pa siya masyadong na-discover sa mga panahong iyon. Hindi tulad ngayon na naging tourist spot na. Nakabili si Franz ng lupang pinatayuan ng resort at hotel. Hindi ko akalaing ganon pala siya kayaman. Ngunit kahit minsan ay hindi niya ako nabigyan ng pera. Para kahit papano ay may sarili rin ako magamit. Binibilan lang niya ako ng aking mga basic needs. Iyon lang. Kaya nakakadismaya sa huli. Kaya nagdesisyon ako makipaghiwalay sa kanya. At eto ang nakakasorpresa. Parang hinintay lang talaga niya akong magsalita na maghiwalay kami. Binigyan lang niya ako ng 100,000. Sa totoo lang, masakit sa akin dahil napamahal na siya sa akin. Ngunit tingin ko kasi ay personal assistant lang ang tingin niya sa akin at parausan. Bukod doon ay wala na. Kaya nagpasya akong gamitan ng pera na pampuhunan. Nahihiya na akong umuwi sa amin dahil ang alam ng lahat, lalo na ng aking pamilya, ay mayaman na ako. Dahil nakapag-asawa ng dayuhan. Buti na lang at may nakilala akong matanda na minsan ko nang natulungan. Dahil naubusan ng perang pamasahe galing sa pamilya nito sa Maynila. Pinakain ko ito noon at binigyan ng pera. At anong pagkakataon at nakasalubong ko siya noon, nasakay ng kanyang kalabaw. Iha, hindi ba't ikaw ang tumulong sa akin noong naubusan ako ng pamasahe patungo sa aming bayan? Tanong ng matanda sa akin. Siya si Tatay Simon, ang minsang tinulungan ko sa isang maliit na bagay. Naku po, ikaw pala yung tatay. Saan ka ba umuuwi at may dala kang kalabaw? Hindi akin ito. Sa apo ko ito. Diyan lang ako sa kabilang baryo. Diyan siya nakatira. May palayan din kasi ako diyan. Pinamana ko na sa apo ko dahil matanda na din ako. At dahil medyo namamiss ko na rin ang magsaka ay nagbakasyon muna ako dito kahit 1 linggo lang. Ganun pala tay. O siya, ingat ka po. Bilin ko sa kanya. Saan ka ba pupunta? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa po alam tay. Nakikipaghiwalay na ako sa nobyo kong dayuhan. Ganoon? Naku, malas niya. Bakit ka pa niya pinakasalan? Bigla kong naiyak sa naging reaksyon ng matanda. Karapat-dapat nga ba akong mabigo sa pag-ibig? Ngunit desisyon ko naman iyon. Halika na apo, sumakay ka sa karosa. Doon ka na muna makitira sa bahay ng aking apo. Hindi ba't wala kang pamilya dito? Tanong pa ng matanda. Hindi ko yun inasahan. Isang tulong iyon sa akin. Kaya hindi na ako nag-isip pa at pumayag na agad ako. Tsaka ko napag-isipan kung anong paggagamitan ko sa pera para lumago ito. Pagdating sa isang bahay na gawa sa sawali, ay biglang naalala ko ang aking mga magulang. Parang gusto ko maiyak, ngunit kailangan kong pigilan. Ayaw kong makita ni Tatay Simon na mahina ako. Bigla kong naalala ang kanyang apo. Kaya natanong ko ang matanda. Nasaan na po ba ang apo mo tatay? Tanong ko. Malamang nandun sa gitna ng palayan. Napakasipag ng apo kong iyon. Dinaig pa ang may 100 ng anak. Naku, apakasipag naman po. Baka nagbabalak na mag-asawa tay.
Ewan, parang wala namang nobya yon. Sayang nga eh. Gwapo, matangkad, matalino. At may pinag-aralan din naman. Kaso walang hilig sa lungsod ang batang iyon. Lalong walang hilig sa babae. Nang sabihin iyon ni Lolo Simon, bigla akong nakaramdam ng seguridad. Hindi ako mamanyakin ng lalaking iyan. Wala na rin akong balak na makipagrelasyon. Pagkawari ko ay hindi na ako makarecover sa sakit na dinulot ng dayuhang nakarelasyon ko. Hindi na nga ako naging active sa Facebook. Kaya akong makipag-contact muna sa aking mga kapatid. Pagkarating ng apo ni Lolo Simon, ay sakay ito ng kalabaw. Puno ng putik ang buong paa at pantalon. Nakahubad ng pang-itaas na damit. Kulay kayumanggi. Dahil bilad sa araw lagi. Kung nasa opisina ang trabaho nito, ay tiyak na maputi ito. Hindi ko kita ang mukha dahil natatakpan ng natibong sombrero. Ngunit ang katawan, dinaig bang nag-gym araw-araw dahil sa napakaraming at malunggay pandesal. Abs pala. Akala ko maayos ko siyang makaharap, ngunit nung makita ko ito sa malapitan, hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Alam kong matagal bago nahulog ang loob ko kay Franz noon, ngunit dito sa lalaking ito, unang kita ko pa lang ay kakaibang tibok ng puso agad ang aking naramdaman. Landi. Parang nawala lahat ng sakit dahil sa paghihiwalay namin ni Franz. Napagtanto kong hindi naman pala ako nasasayangan sa kanya. Hindi ko rin alam noon, ganoon din pala ang naramdaman ng binata sa akin. Kaya nang sabihin ni Lolo na makituloy muna ako sa bahay niya, wala agad itong pag-alinlangan na tinanggap ako. Isang linggo doong nakitira si Tatay Simon at naging normal naman lahat. Lagi akong sinasama ni Peter sa kanyang palayan. Noong una ay medyo naaasiwa ako. Ngunit sa 3 araw na palagi kaming nagsasama sa sakahan, hindi ko alam kung bakit ganoon kabilis nangyari ang lahat. Niyaya lang naman niya akong maligo sa napakalinis na batis na sakop ng kanyang lupain. Halos nasa gitna iyon kaya walang taong dumadaan dahil pag-aari niya. At ang sumunod na nangyari ay hindi ko inasahan. Nagtapat agad siya sa akin na gusto niya akong maging asawa. Hindi pa man ako nakasagot, ay wala na. Naibigay ko na agad sa kanya ang aking sarili. Dahil nangalikan niya ako sa labi, ay hindi na ako umayaw. Nakakamiss kasi. Dire-diretso agad iyon, at iyon, tusok agad. Ang nakakakaba pa, ay wala kaming gamit na proteksyon. Pinutok niya, kaya ayon. Hindi kagaya ni Franz na laging naniniguro na hindi niya ako mabubuntis kasi supot ito. Lagi itong may baong supot ng kanyang sandata. Kaya sa loob ng ilang taon naming pagsasama, hindi niya ako mabuntis-buntis. At yun palang dahilan kasi hindi niya ako totoong mahal. Kaya sa unang beses na may nangyari sa amin ni Peter, ay nagbunga agad. Akala ko ay magbabago siya sa akin. Ngunit hindi. Dahil nang malaman niyang buntis ako, ay agad siyang nagdesisyon na pakasalan ako. Pero malaking gastos ang kasal. May 100,000 ako ngunit nais ko sanang gamitin kapital sa pwede nating maging negosyo. Uwi ka ako sa kanya. Ano ka ba? Ako ang lalaki kaya ako ang gagastos. Medyo malaki na din ang ipon ko sa bangko. Pwede natin iyong gamitin. Pero kung gusto mong maging praktikal, pwede tayong magpakasal sa kasalang bayan. Tapos, bibili na lang tayo ng cake at konting handa para sa atin ni Lolo Simon. Iyon ay kung okay lang sa'yo. Suwestyo ni Peter. Oo naman, bakit hindi? Pwede pa tayong makapagplano ng gusto nating negosyo. Paani ko sa binata. Sobrang bilis ng lahat ng pagbabago sa aking buhay.
at ramdam kong minahal ako ng totoo ng binata. Sa araw ng aming kasal ay tanging ang lolo Simon lang ang dumalo. Ayaw ni Peter na imbitahan ang ama at ina dahil may kanya-kanyang pamilya na ang mga ito. Naghiwalay ang ama at ina nito. 8 taon pa lang ito noon. Kaya sobrang laki ng hinanakit nito sa mga magulang. Si Lolo Simon lang ang itinuring nitong pamilya. Lalo namang wala kahit isa sa pamilya ko ang nakakaalam. Ayaw kong mahusgahan, lalo pa at ang alam ng mga ito ay mag-live-in kami ni Franz. Sa araw ng kasalang bayan ay napakaraming bride at groom ang naroon. Simple mga kasuotan lang ang suot ng lahat. Ganon din ang sa akin. Ngunit sa lahat ng mga ikinasal, ay ako lang ang buntis. At nagulat ako nang makitang sa akin nakatitig ang bride at groom na nasa aming tabi ni Peter. Mag-asawa ang mga ayon at tansya ko ay nasa 40 pataas na ang edad. Hindi ko alam kung naiinggit ba ang mga ito sa pinagbubuntis ko. Basta hindi ko mawari. Ngunit pagramdam ko ay unti-unting bumibigat ang aking tiyan. Kahit 4 na buwan pa lamang. 4 na buwan ngunit napakalaki ng umumbok nito. Dahil matakaw akong kumain. Hindi ako masilan at dahil na rin siguro sa napakagandang lugar. Sariwa din lahat ng aking pagkain at madalas ay gulay at isda. Hindi talaga maalis ang tingin ng mag-asawa sa akin, ngunit hinayaan ko lang. Kahit kay Lolo Simon ay hindi ko ito sinabi. Hanggang sa makauwi kami ng bahay. Halos nakalimutan ko na ang mag-asawang iyan. Dahil sa pagod 6:00 pa lang ng hapon, ay pareho na kaming tulog ni Peter. Hindi sumama sa amin si Lolo Simon dahil umuwi ito sa kanyang bahay sa bayan. Hindi rin namin na isasarado ang bintana dahil sanay naman kaming ganon lagi tuwing natutulog kami. Tahimik lang naman at tiwala kaming walang mga masasamang loob ang pumapasok sa aming bahay. Lalo na at 5 ang alagang aso namin sa bahay at pawang matatapang lahat ang mga iyon. Tiwala kaming walang magnanakaw ang lalapit sa aming bahay. Ngunit hindi pala magnanakaw ang magiging panauhin namin sa gabing iyon. Habang nasa kasarapan kami ng aming tulog, ay biglang sabay na umalulong ang aming mga aso. At dahil pagod ako ay nananatiling tulog ang aking diwa. Hindi ko alam na si Peter ay ganoon din. Pinasok na kami ng aswang nang hindi namin alam. Sa bintana ang mga ito dumaan at tanging alulong lang ang nagawa ng aming mga alaga. Mabuti na lang at naramdaman agad ni Peter nang tila may bumagsak sa aming sahig na kawayan. Nang tignan niya iyon ay nagulat siya at diretsyong binunot ang mahaba at matalim nitong itak na laging nakakabit sa sahig na kawayan. Akmang sasalakay ang 2 aswang. Nangampasin niya ang mga ito ng itak. Natamaan ng isa, kaya naghuhumiyaw ito habang bumubulwak ang itim na dugo nito mula sa kanang balikat. Agad na tumakas ang kasama nito at sumunod na rin ito sa takot na muling mataga. Ngunit hindi agad ang mga ito umalis. Nagpaikot-ikot pa sa labas ng bahay at saktong iyon ang aking nagisnan. Namataan ko agad ang dugong nagkalat sa sahig. Sa sobrang lansa ng dugo ay hindi ko mapigilang maduwal. Kwento sa akin ng aking asawa ang kanyang ginawa. Bigla kong naalala ang kaninang mag-asawa na sabay na ikinasal sa amin. Yung sama ng titig ng mga ito sa aking tiyan. Hindi kaya't iyon ang mga aswang. Hindi rin ako sigurado pero simulang tumira ako sa bahay ni Peter ay naging maayos at tahimik naman. Nagumpisa lang kaming atakihin ng aswang nang dahil sa dinaluhan naming kasalang bayan. Sa palagay niyo kaya, tamang hinala lang kaya ako?
o totoo ang aking suspecha. Sa ngayon, 3 na ang aming anak na Peter. Teenager na rin ang panganay. Hindi ko naman masasabing mayaman kami dahil bahay nga namin ay yari sa sawali lamang. Pero masasabi kong pagdating ng araw, lahat ng luho ng aming mga anak ay kaya naming ibigay. Pero syempre, hindi namin sasanayin sa luho ang aming mga anak na sobra-sobra. Tuturuan din namin sila kung paano maging masinop sa pera. Nakauwi na rin pala ako sa aking mga magulang. Ipakilala ko na sa kanila ang aking asawa. Ang nakaraan ko ay kwento na lang at masaya naman sila sa takbo ng aking buhay. Iyon lang po. Muli, Kelly ng Palawan. May susunod pa na kwento. Tradisyon sa kasal. Magandang araw, Sir Casper. Pakibasa din itong aking kwento. Kapag nasilip mo ito, sana mabigyan mo ng pagkakataong mabasa ito at mabigyang buhay. Itago mo po ako sa pangalang Bene, Tubong Negros, at gaya ng iba, may karanasan din ako sa mga aswang. At isa lang ito sa mga napagdaanan ko tungkol sa mga kagaya nilang nilalang. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa bansa, unti-unti na ring nakakalimutan ang mga tradisyon, pamahiin at kultura bilang isang Pilipino. Ang dami ng kumukontra sa mga dating paniniwala dahil ayon sa mga ito, makabagong panahon na. At ang mga nakakaugalian noon ng mga matatanda ay walang basihan. Sang-ayon ba kayo o sadyang nililito lang tayo ng siyensya? Muli po, ako po si Bene. Medyo may edad na ng binata. At masasabi kong tubong probinsya at liblib na nayon ng bayang sakop ng Mabinay, ang lugar namin. Naghahanap ako ng trabaho sa isang pampublikong pamilihan sa syudad ng Bacolod. Isang salesboy at kargador at repacker na rin. Siguro mas mainam kong sabihin, all around na lang ang aking trabaho sa isang grocery store. Mababait din naman ang aking mga amo dahil galing din sila sa hirap bago nagtagumpay sa larangan ng negosyo. Sa pagsisikap at pagtsatsaga nila ay napalago nila iyon. At isa ako sa naging saksi kung paano sila nagsimula sa maliit. Ngayon ay nagkaroon na ng isang branch sa ibang palengke. Doon ako nakadestino sa bago dahil matagal na ako sa kanila. Ibinigay na rin nila sa akin ang tiwala at nilakihan na rin nila ang aking sahod. Doon ko nakilala si Aiden. Suki namin sa harina. May negosyo kasi ang pamilya niya. Iyon ay ang pagluluto ng siopaw. Tila negosyo na nilang buong mag-anak iyon. At araw-araw ay lagi itong namimili ng harina at iba pang mga pampalasa sa negosyong siopaw ng kanilang pamilya. Noong una ay biruan at tuksuhan lang lahat sa kanila. Ngunit unti-unti ay nararamdaman kong tila nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Na kapag hindi ko siya makikita sa isang araw, ay para bang hindi magiging kompleto ang aking araw rin. Hanggang isang linggo ay niyaya ko siyang mamasyal at kumain sa labas. Hindi niya ako tinanggihan at sobrang saya niya. Bagas iyon sa kanyang mukha, kaya nakikita akong may pag-asa. Hindi na ako nag-alinlangan pa at pinagtapat ko na kaagad ang aking balak na panliligaw. Hindi naman ako bumabata at sa darating na taon, 30 na ako. Kaya kailangan ko na ring seryosohin ang buhay. Si Eden din naman 28 na ito. Kaya tiyak akong seryoso na rin ito sa pagkikipagrelasyon. Sa loob ng 2 buwan kong panliligaw sa kanya, ay sinagot na nga niya ako. Dahilan para lalo akong ganahan sa paghahanap buhay. May inspirasyon ako sa aking paghahanap buhay. Napagdesisyon na naming mag-ipon dahil balak naming magpakasal noon.
Binibigay ko sa kanya lahat ng aking sahod. Maaasahan din naman si Eden. Simpleng babae lang din siya at hindi maloko. Kaya tiyak akong nasa tamang babae ako. Makalipas ang isang taong pagiging magnobya namin, ay napagdesisyon na naming magpakasal. Namanhikan ako sa kanila kasama ang aking mga magulang at ibang kamag-anak. Mabilis na napagkasunduan ang kasal. Boto rin naman sa akin ang kanyang pamilya. Malaki na rin ang perang naitago namin ni Eden, kaya hindi na problema ang gastusin sa kasal. Mabilis na lumipas sa mga araw at habang papalapit, walang pagsidla ng aking pananabik na makasama ko na ang aking magiging asawa. Nakipagboroon pa ang aking amo sa akin bago ang linggo ng aming kasal ni Eden. Nako, may aaswangin ka na nito araw-araw, Ben. Tiyak akong mas lalo kang ganahan sa pagtatrabaho niya. Wika sa akin ng amo kong lalaki. Buti kong aaswangin lang niya. Paano kung literal na aswang? Biglang seryosong tanong ng amo kong babae. Ate naman, walang ganyan. Anong walang ganyan? Maraming ganyan. Hindi porket syudad ito ay walang aswang. Mas marami pa yata ang aswang sa syudad kaysa sa probinsya. Sagot ulit ng amo kong babae. Nako, bakit ba napunta tayo sa ganitong usapan? Ang pangit. Wika ko. Hindi na rin sila nagsalita pa. Pero may kakaiba sa kanilang tinginan. Ngunit hindi ko rin iyon pinansin at binaliwala ko lamang ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal. Ang saya ko. Walang kapantay na saya. Nakamalaking pangarap ko na yata iyon sa buhay ko. Ang makasama ang babaeng pinakamamahal. Nang gabing iyon ay masaya ang buong pamilya ni Eden. Masaya sila para sa isa sa kanilang dalaga ay nagkaroon ng asawa. Samantalang ang dumalaw sa aking pamilya ay sina nanay at tatay lang. Kasama ang bunso kong kapatid na magdadalagita pa lang. At dahil hindi sila sanay sa maingay, ay sa bahay ng kaanak ni Eden ang mga ito natulog. Wala naman akong duda sa pamilya ni Eden. Maganda ang trato nila sa akin. Mahal nila ako at ng mga tiyahin at tiyuhin niya. Kasi magaling ako makisama. Kinabukasan, pagkatapos ng seremonya sa simbahan, ay balik kami sa bahay nila Eden dahil doon ang reception. Ngunit bago kami dumiretso sa lamesa, ay pinaakyat muna kami ng hagdan. Pagkarating sa taas ay pinainom ako ng tubig ng ina ni Eden. Ang sabi ay dapat sundin lahat ng mga tradisyon ng angkan. Dahil lahat ng mga nais maging miyembro ng pamilya nito ay pare-pareho lahat. Noong una hindi ko maintindihan kung anong ibig ipahiwatig ng aking biyanan na babae. Nakangisi ito nang hindi maipaliwanag ng ngiti. Akala ko ay sobrang saya lang nito dahil sa pagdating ko sa kanilang buhay. Kaya ngumiti din ako. Ngunit maya-maya pa ay biglang tila hinahalukay ang aking sikmura. Para bang bigla akong naglaway at gusto kong masuka. Nahalata iyon na Eden at nakita kong tila nag-aalala siya sa akin. Sa utak ko ay anong meron sa inuming iyon. Ngunit hindi ko na rin binigyan ng kung anong kahulugan pa. Baka nagkataon lang. Lalo na at acidic ako. Mahilig kasi ako sa energy drink gawa ng sa trabaho ko. Tapos hindi malamig ang tubig na ipinainom sa akin. Binigyan ako ng aking biyanang lalaki ng langis. Mga 1 kutsarita lang. Para daw mawala yung nararamdaman ko. Biglang ang kumalma ang aking pakaramdam pagkatapos kong mainom iyon. Pinapasok pa kami sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. May munting altar doon na may figurang itim na parang santo. Hindi ko alam kung anong santo o imahe iyon. Basta parang lalaki siya. Kulay itim at medyo may kalumaan na ang reboltong iyon. Nag-iisa. At ang kakaiba sa lahat ay dahil imbis puting unan ang
pinagluhudan naming mag-asawa ay kulay itim iyon. At bukod sa singsing pangkasal na aming isinuot sa simbahan, may pares ng singsing na kulay itim din na nasa harap ng rebultong itim. Doon na ako nagtaka. Anong uri ng tradisyon ito? Tanong ng aking isipan noon. Huwag kang mag-alala. Wala lang yan. Parte lang yan ng tradisyon ng pamilya. Wika ng aking biyanang lalaki. Kaya muli na namang naging panatag ang aking loob. May mga Latin silang inusal ng sagutan. Medyo mainit sa katawan habang pinapakinggan ko iyon. Pinagpapawisan ako ng gusto. Para akong binabalot sa sobrang init. Gayong tutok naman sa akin ng bentilador. Ang bigat sa ulo parang pinipiga. At saka lang nawala ang naramdaman ko nang matapos na ang ginagawang ritual. Malawak na rin ang ngiti ko nang makita ang maraming pagkain sa mesa. Sa wakas, lamunan na. Pagkatapos ng kasal ay napag-usapan ng mga magulang ni Eden na doon kami maninirahan sa kanilang bahay. Ayaw ng kanyang ina at ama na malayo siya dito dahil siya ang bunso sa lahat. Ang kanyang mga kapatid ay may mga sariling buhay at bahay na rin. Kaya ang bahay na iyon ay magiging amin pagdating ng araw. Iyon ay ayon sa ina ni Eden. Napakaswerte ko. Iyon agad ang nasa isip ko. Hindi naman siya ganun kalaki. May 2 kwarto sa taas, malawak na sala at kusina sa ilalim, at may bakuran din. Pundaran nila iyon sa pagluluto lamang ng siopaw. Ang daming tumatangkilik ng kanilang siopaw dahil sa kakaibang sarap nito. Iyon ang pinakahanap buhay ng buong angkan. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Kung may problema, handa rin kaming tumulong. Wika sa akin ng ama ni Eden ng gabing iyon. Napakaswerte ko talaga. Punong-puno ng kagalakan ang aking puso. Ating gabi nang magising ako. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko sa utak ko, naninibago malamang ako sa bahay. Iyon talaga ang unang gabi na opisyal at legal akong miyembro ng pamilya ni Eden. Sa malamlam na ilaw ng lampshade sa gilid ng aming kama, ay malinaw kong natitigan ang maamo at napakaganda kong asawa. Ang swerte ko talaga. Iyon na naman ang muling gumuhit sa aking utak. Kasi kompleto na lahat. Kagandahan, magandang buhay, mabait na mga biyanan. Kapag pinagpala ka nga naman. Ngunit muli na namang hinalukay ang aking tiyan. Sa pagkakataong iyon ay tila may kakaibang pitik sa loob. Tila may buhay na nagkukubli roon. Hindi ko maintindihan kung bakit iyon ang aking pagkaramdam. Sinubukan kong itulog lang ngunit hindi ko magawa. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang pag-alulong ng mga aso. Tinignan ko ang oras. 12:30 na ng gabi. Napagtanto kong hindi lang sa probinsya may mga masasamang hininga. Sa lungsod din. Tama ang sinabi ng aking among babae noong nakaraan lang. Ngunit ilang sandali pa ay narinig kong tila nasa kabilang kwarto na ang boses na sinusundan ng aso. Hindi ako maaaring magkamali. Nasa kabilang kwarto talaga. At ilang sandali pa ay narinig kong tila nag-uusap ang aking biyanan sa kabilang kwarto. Hindi yon masyadong marinig dahil parang pabulong. Ilang sandali pa ay narinig kong umungol ang aking asawa. Ipinikit ko ang aking mga mata upang magkunwaring tulog. Pakiramdam ko kasi sa gabing iyon ay may kakaiba. Naramdaman kong bumangon si Eden. Hindi ako gumalaw dahil ramdam kong nakatitig siya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko ang paghalik niya sa aking noo. Ang sarap na naman ng pakiramdam ko. Humakbang siya palayo, patungo ito sa pintuan. Idinilat ko ng konti ang aking mga mata. Hindi niya isinara ang pinto. Narinig ko ang pagbukas ng isa pang pinto. Sa kwarto iyon ng aking mga biyanan.
Halika na. Alam naming nagugutom ka na. Dinig kong wika ng aking biyanang lalaki. Nagtaka ako dahil naghapunan naman kami. May midnight snack pa. Ganon ba katakaw ang asawa ko? Hindi naman siya mataba. Sakto lang ang kanyang katawan. Sa pagtataka ko ay maingat akong bumangon para silipin ang magpamilya. Nakabukas din ang pinto. Kaya walang negatibong bagay na pumasok sa aking isip. Dahil kung may masamang nangyayari sa loob, edi ikakandado nila ang pinto. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang maseksiyan ang nasa harap ng altar. Sanggol iyon. Hindi ako magkakamali. Nakatalikod silang tatlo sa akin. Si Eden ang nasa gitna at abala ito sa pagkalikot ng dibdib ng sanggol. Diring-diri ako sa aking nakita. Mas lalong hinalungkat ang aking tiyan. Agad akong bumalik sa loob ng aming kwarto. Parang hindi na ako nakaapak sa lupa. Para akong nanonood ng pelikula. Mga eksenang gawa-gawa lang ng direktor. Bigla akong kinabahan. Napasilip ako sa suot na itim na singsing. Naalala ko rin ang tubig na ipinainom sa akin na wari ko ay nakakadiri. Wala na. Napunlaan na ako. Ang pitik ng tila isang buhay sa tiyan ko. Tiyak akong iyon na yon. Nagulo ang isip ko habang nakahiga. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata kahit pa hindi ako makatulog. Sa ganong sitwasyon na nasaksihan ko, sino nga bang makatulog sa ganon? Kung ibang tao siguro, tiyak akong tumakas na dahil sa nasaksihan. Subalit binalanse ko lahat. Kailangan kong mag-isip ng tama. Kailangan kong gumawa ng mabuting desisyon. Mahal ko si Eden at nangako akong mamahalin lahat sa kanya. Maging ang lahat ng mga negatibong bagay sa kanya. Kaya ba't ko susukuan ng ganon kadali? Dahil lang may nadiscover ako sa pagkatao ng kanyang angkan at sa kanya mismo. Matagal bago ito bumalik. Nang maramdaman ko ang pagpasok niya sa loob ng aming kwarto, ay hindi na ako gumalaw muli. Nagkunwari akong muli na tulog. Kahit pa buong pagkatao ko ay buhay na buhay dahil sa aking natuklasan. Kinabukasan nang magising ako ay tulog pa ang aking asawa. Mukhang nagpuyat din yata. Buti na lang at sanay ako sa puyatan. At kahit gaano kapagod ang katawan ko, ay tila nakaset na sa mga mata ko na gumising ng maaga. Dahil maaga kaming nagbubukas ng tindahan ng aking amo dati. Nadatnan ko sa kusina ang aking mga biyanan. Tulong-tulong sila sa pagluluto ng agahan. Lumapit ako para tulungan ng mga ito. Ngunit patapos na rin lahat. Tsaka ka na tumulong. 3 araw kasi kaming hindi kumuha ng order. Sa susunod na mga araw, tiyak na dadagsain tayo ng order ng siopaw. Wika ng biyanan kong lalaki. Okay po. Sagot ko. Tila normal pa rin lahat. Makalipas ang 3 araw lang, kung kailan maraming trabaho dahil maraming pa-order na siopaw, saka naman sumama ang aking pagkaramdam. Hindi ko maintindihan pero para akong nilalagnat sa loob at may kakaiba talaga sa tiyan ko. Huwag kang mag-alala, Bene. Kami munang bahala. Magpagaling ka lang, magiging okay din yan. Ganyan talaga yan kasi infected ka. Kapag tuluyan ang matanggap ng katawan mo, magiging mas malakas ka na kaysa sa dati. Wika ng aking biyanang babae. Hindi na ako inosente sa kanyang mga sinasabi. Kasi minsan ko na silang nahuli nang hindi nila alam. Kaya tiyak na talaga ako sa buhay na tinataha ko. Nang gabing iyon, bigla na lang akong nagwala. Hindi ko mapigil ang sarili. Ang taas daw ng lagnat ko. Ang asawa ko ay todo pakalma sa akin. Mamayang konti, nandyan na si tatay, mahal ko.
magiging okay na agad ang lahat. Nakangiting wika ng aking asawa. Ilang sandali nga ang lumipas ay pumasok sa aming kwarto ang aking biyanan na lalaki. May bitbit na isang baso ng sariwang dugo. Hindi ko alam kung bakit takam na takam ako nang makita iyon. Inagaw ko iyon sa kanyang mga kamay at agad na niyarok. Katapos maubos iyon ay tila pinahid ang kaninang bigat ng aking katawan. Nawala agad. Ang sarap ng aking pakaramdam. Ang gaan ng lahat. Para akong bagong gising na nakatulog sa tamang oras. Iyon na pala ang simula ng aking pagiging aswang. Wala na akong magawa pa. Tuluyan na akong naging kasapi hindi lang bilang pamilya, kundi bilang aswang na rin. Kaya lalo nila akong minahal. Sa puso ko ay walang pagsisisi. Bukong tinanggap ang lahat. Mali ba? Nagmahal lang naman ako. Kasalanan bang aswang ang napili ng puso ko? Sana'y huwag ninyo akong husgahan. Sinunod ko lang ang utos ng aking puso at isipan. Kung magkakaanak kami sa huli, tiyak akong aswang din. At sino mang mapapangasawa nila, susunod sa tradisyon at magiging aswang din. Alam kong maraming relate nito. Kasi ilang beses na itong nangyari sa lugar namin. May susunod ba na kwento? Kasal ng aking pinsan sa probinsya. Magandang araw, Sir Casper. Lalo na sa mga tagapakinig mo. Isa rin ako sa tahimik ngunit masugid mong tagapakinig ng channel. Minsan napapa-comment naman. Pero bilang lamang iyon. Pero lahat ng kwento ay maganda at may dalang aral sa atin. Higit pa doon ay nakakawala rin ng stress at pagod habang nakikinig. Kaya nga pala ako sumulat, Sir Casper, kasi naisip kong ibahagi ang kwento ng aking pinsan. Nung minsang ikinasal siya sa probinsya ng babaeng na pangasawa niya. Ako mismo ang saksi ng lahat at masasabi kong totoo pala ang mga aswang. Simula kabataan ko, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganon. Lalo na at laking syudad ako. Wala akong alam sa buhay probinsya. Kaya madalas kapag makakarinig ako ng ganyang kwento, para sa akin noon ay napaka-OA. Hindi abot ng aking pag-iisip ang paniniwalang totoo pala ang mga ganitong nilalang. Ako si Rex, 23 anyos. Mas matanda sa akin ang pinsan kong si Joshua, 25 anyos ito. Ulila nga pala siya, Sir Casper. Bale, sabay na kaming lumaki. 3 taon siya nang iwan sa amin ng kanyang ama. Dahil nag-asawa na ito agad ng iba. 3 buwan pa lang nang namatay ang asawa nito. Kaya sabay na kami ni Joshua ang lumaki. At masasabi kong sobra pa sa magkapatid ang turingan naming dalawa. Kasi madalang kaming hindi magkasundo. Pinag-aaral siya ng aking ama na sundalo. Sabay kami at parehong kurso rin ang aming kinuha. Iyon ay ang pagiging pulis. Pareho kaming nakapagtapos at pareho kaming nakakuha ng lisensya. Kaya pareho na kaming may trabaho. Ngunit ang masaklap ay kung saan may trabaho na kaming pareho ni Joshua. Saka naman nawala ang aking ina at ama. Sabay silang nasaway sa aksidente ng bus. Patungo sana sila sa isang bakasyon upang makapag-banding silang mag-asawa. Kasama sana kami ni Joshua sa planong bakasyon. Ngunit pareho kaming may trabaho. At sa pagkakataong iyon, ay may importanteng okasyon ng syudad. Kaya bawal kaming mag-leave. Dahil kailangan ng serbisyo ng maraming kapulisan. Nangako kaming babawi sa susunod na outing. Ngunit iyon na rin pala ang huli. Dahil sa nangyari ay mas lalong tumibay ang aming samahang magpinsan. Mas lalong naging magkapatid ang turingan namin sa isa't isa. Nasaktan din siya ng sobra sa pagkawala ng aking mga magulang. Dahil minahal siya at tinuring na parang anak na mga ito. Kung anong meron ako, dapat meron din siya. Walang may pasobra, lahat pantay.
kaya walang hinanakit ang aking pinsan sa aking mga magulang. Simula ngayon, kung ano man ang kailangan mo sabihin mo sa akin. Huwag tulungan tayo dahil dalawa na lang tayong natira. Wala na tayong mga magulang. Wika sa akin ni Joshua pagkatapos ng libing ng aking ama. Paano pala kung wala ka Iniwanan ako mag-isa ng aking mga magulang. Huwag mo nang damdamin pa, Rex. Mabuti nga at nakasama mo ng matagal ang mga magulang mo. Ako, wala. Pero masaya ako dahil nariyan sila, ang mga magulang mo. Sila ang umakong mga magulang ko at napakasaya ko sa bagay na iyon. Kaso ay talagang hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Pasalamat pa rin tayo dahil bago sila kinuha, may stable na tayong kita at trabaho. Wika niya. At totoo naman, maswerte pa rin kami. Makalipas lang ang 1 taon, ay masayang ipanakilala niya sa akin ang kanyang nobya. Medyo mabigat pa ang loob ko sa babaeng iyon. Paano kasi? Isa siyang pulis. Tapos umibig lang siya sa isang probinsyanang nagtatrabahong kasambahay sa isang incheck na negosyante. Maganda ito, sexy at dalagang Pilipina nga akong kumilos. Kaso ay hindi mawala sa akin ang mataas na standard na dapat profesional din ang magiging asawa ko dahil isa akong profesional. Alam kong ilan sa inyo ay huhusgan ako. Pero sana maintindihan din ninyo ang side ko. Masisisi ba ako ganun ako mamimili ng babaeng gusto ko magkasama sa buhay? Gusto ko lang naman maging praktikal. Hindi ka lang siguro handa na maghihiwalay ng landas natin. Siyempre mag-asawa ako pagdating ng araw. At ikaw din naman. Di bali balang araw matanggap mo rin si Mira. Ituturing mo rin siyang pinsan balang araw. Hindi naman ako nagpupumilit na gustuhin mo siya ngayon mismo. Wika niya sa akin. Hindi rin niya madalas dinadala sa bahay kasi nga ayaw ko. Kaya dinidate lang niya ito sa labas. Mukhang tinamaan nga siya masyado sa probinsya ng si Mira. Kaya narespeto ko na lamang ang gusto ng aking pinsan. Sa totoo lang, hindi naman sa pangmamata. Pero kakaiba ang kutob ko sa babae. Kaya nga siguro ay mabait na babae si Mira, pero talaga lang na mabigat ang loob ko sa kanya. At hindi ko talaga alam kung bakit. Iba lang yata ang taste ko sa isang babae. Mabilis na lumipas ang mga taon. Pagkalipas ng 2 taon lang ng kanilang relasyon, napagpasya ni Joshua na magpakasal. Kaya malayo pa lang ay nag-file na kami ng leave. Hindi pwedeng hindi ko siya sasamahan. Dahil ako na lang ang nag-iisang pamilya niya. May 1 buwan pang palugit bago ang kanilang kasal. Kaya pala minadali niya ang kanilang kasal ay dahil buntis si Mira. At sobrang makasinauna ang mga magulang nito. At dahil mahal na mahal ni Joshua ang dalaga, pumayag siyang ikasal dito at nailista na daw ang kanilang pangalan sa munisipyo ng probinsya nila. Wala na siyang taka sa responsibilidad dahil binuntis niya ito. Nasa 5 oras lang naman ang biyahe mula sa lungsod patungo sa probinsya ng babae. Hindi ganong malayo, kaya tanghali na kaming gumayap. Mga 6 ng hapon ay narating namin ang lugar nila Mira. Mukhang maganda naman, kasi tahimik at wala pang pamamahay masyado. Native din lahat ng bahay na nakatirik doon. Para siyang nasa libis na ng nayon. May mga kuryente na. Pero ang nayong iyon ay hindi pa abot. Marami ring mga kagubatang makikita sa paligid. Stress reliever din ang mga huni ng ibon kahit padilim na. May tulda sa harap ng malawak na bakuran sa harap ng munting bahay. Trapalang bubong at may nagawa na ring mesa na napakahaba. 2 linya iyon na halos 10 metro ang haba. May mantel na rin iyon at maraming mga pinggan at kutsara ang nakahanda. 6 na baboy ang nakatali sa likod ng bahay.
marahil ay iyon ang kakatayin. Napakabonggang kasalan. Tinanong ko si Joshua kung gastos ba niya lahat ng iyon. Tumango siya. Kasi tradisyon daw ng pamilya iyon na kapag kasal, lalaki ang gagastos. 100,000 ang ibinigay niya sa mga magulang ni Mira para sa paghahanda lang. Siguro hindi na siya talo. Kasi kung sa lungsod gaganapin iyong kasal, tiyak akong ang 100,000 ay sa catering at reception lang lalamunin. Bongga rin naman ang gown na susuotin ni Mira. Parang hindi nayon at hindi maputik ang daan. Maulan pa naman ng konti sa hapong iyan. Kaya hindi ako tiyak kung sa araw ng kasal nila ay hindi sila uulanin. Liblib na nayon at walang masyadong makikitang kapitbahay. Pero nakapagtatakang besperas pa lang ng kasal ay ganoon na kadami ang tao. Petromax lang ang mga ilaw. Nakahilera iyon at nasa 4 marahil. Ngunit sa tolda ay sa harap lang iyon nakalagay. Kasi magkakaroon ng sayawan. May malaking kaset na debaterya ang mga magulang ni Mira. Iyon ang nausong patugtugin ng mga taong nayon na wala pang kuryente. Marami rin silang koleksyon ng mga cassette tape. Kaya habang inuumpisahan ang pagkakatay ng mga baboy, ay inumpisahan din ang sayawan sa harap ng bakuran. Naaaliw ako ng gusto sa mga taong naroon. Halatang minsan lang may okasyon na ganoon sa kanilang lugar. Pero hindi ko talaga pinangarap na maikasal sa ganong paraan. Iyon yata ang kapalaran ng aking pinsan. Pero sabi naman, ay tayo ang gagawa ng ating sariling kapalaran. Kaya susubukan kong gamayin ang tatahakin kong kapalaran. Habang nagsasayawan sa labas, nagtatagay din kami sa loob ng bahay. Kasama namin sa inuman ang magiging biyanang lalaki ni Joshua. Nag-iisang anak lang naman pala ito. Hindi nga lang nakapag-aral at hindi ko alam kung bakit ayaw pag-aralin ng mga magulang. Kayang-kaya iyon kung tutuusin dahil nag-iisa. Kung saan-saan umaabot ang aming usapan. Ngunit kanina ko pa nahahalata na hindi ko matitigan sa mga mata nito ang biyanan ng aking pinsan. Laging umiiwas. Hinayaan ko na lang at mabait lang namang kausap. Proud pa nga na ipinakilala sa mga kaanak na naroon na isang pulis ang kanyang manugang. Nakita ko rin ang saya ng aking pinsan sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Kaya wala na akong mahihiling pa para sa aking pinsan. Kundi ang lumago at magiging payapa ang pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Alas 10 malamang iyon ng gabi. Mas dumadami pa ang mga bisita. Parang may piyestahan sa nayon. Naiihi ako ng mga oras na yon. Umikot ako sa likod dahil naiihi ako. Paikis-ikis na rin ang aking lakad. Pero nasa katinoan pa naman ang utak ko. May mga nagluluto sa likod. At nang makita nila ako, isa nagsabi na huwag akong galawin. Anak yan ang asawa ni Mira. Lago tayo kapag may mangyayaring masama dyan. Dinig kong wika ng isa. Ano yan? Nakita niya itong niluluto nating katawan ng tao. Nakita rin yata niya na nilalamon natin ang ibang sariwang lumang loob na kinain natin. Wika din ng isa. Hindi yan. Sa sobrang lasing niyan ay tiyak na hindi niya maalala lahat. Sabat naman ng isa. Tila na walang bigla ang kalasingan sa aking katawan dahil sa narinig ko. Malinaw lahat iyong nakarating sa aking tenga. Aswang ang lahi ni Mira. Iyon ang maliwanag. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Saktong isasara ko na ang zipper ng aking pantalon. Nang bigla na lang may nakaakbay na kamay sa aking balikat. Sir, boses matanda ngunit halatang may dalawang katauhan dahil sa kakaiba nitong boses. Nagulat ako kaya napaiktad ako nang biglang may umakbay sa aking balikat. Ngunit dahil alerto ang utak ko, hindi ako umimik. At kunwari ay kalma lang
at walang pakialam. Ginewang-gewang ko pa ang aking katawan para sabihin na sobrang lasing ka na. Kita nyo na, lasing na lasing. Bukas, wala nang maalala yan. Kaya wala tayong ipag-alala. Huwag niyong saktang dahil lagot tayo kay punong amay. Wika nito na ang tinutukoy ay ang ama ni Mira. Bakit kasi hindi na lang naghanap ng katulad nating aswang yan si Mira? Alam naman niyang purong aswang ang kanyang lahi. Ipapahamak patuloy niya ang ating angkan. Reklamo ng isa. Sobrang linaw ko itong naririnig kahit may dugdugan sa harapan. Kaya malinaw na sa akin na aswang nga si Mira. Ang buong angkan nito ay aswang. Kaya pala ramdam kong may kakaiba sa mga kilos ni Mira noon. Dahil may pagkatao itong ayaw na ayaw ko. Malinaw kong nakikita ang patuloy na paglamon ng tatlong lalaki sa mga lamang loob. At hindi ko na napigil ang maduwal. Yan, malamang dahil sobrang lasing. Una ulit ng isa pa. Ikis-ikis pa akong bumalik sa bahay. Ngunit sinilip ko muna ang mga putahing niluluto ng mga ito. Sa pagkakarinig ko ay parte ng taong iyon. At ngayon ay napatunayan kong totoo ang mga kwento-kwento sa mga liblib na probinsya. Mabuti na lang at kaanak ako ng Grom at sobrang taas ang tingin ng mga ito sa pinsan kong napapangasawa ni Mira. Dahil siguro pulis. Hindi ko alam kung ang mga kapitbahay o mga taong naroon, nagisayaw at nagisayay ay normal na tao o kagaya rin nilang mga aswang. Sobrang hirap nilang kilalanin kung aswang ba sila o normal na tao rin kagaya ko. Ang hirap magtiwala. Isang matandang lalaki ang hinila ako patungo sa sayawan. Hindi ko alam kung kaanak ba iyon ni Mira. Halika gwapo, pasayahin natin lalo ang gabing ito. Wika ng ranggangising matanda sa akin. Nasa 70 na malamang ang edad nito. Sa takot ko ay hindi ako tumanggi. Nakipagsayawan ako dito. Ang daming mga babaeng kadalagahan ang naroon. Tila nagpapapansin sa akin. Ayaw ko silang tignan. Ngunit isang dalaga ang nakahatak ng aking atensyon. Dahil itinulak ito ng isang babaeng gusto ay malapit sa akin habang nag-iindak sa sayaw ng boge. Estranghero ka lang sa lugar na ito, no? Para kang kung sino kung makaasta. Doon ka sa gilid. Wika ng isang babaeng feeling siga. May pa-cute-cute pa siyang nalalaman sa akin. Akala naman niya ay gusto ko. Nilapitan ko na lamang ang babae at tinulungan na makatayo. Ngunit hindi ko pa rin ito nakilala. Mataas ang pride ko at mataas ang tingin ko sa sarili. Kaya kong bigyan ng pansin ang mga probinsyana. Kaya pagkatapos siyang pabangunin ay lumayo na rin ako. Ngunit bago kami nagkalayo ay 2 beses na nagtama ang aming mga paningin. Ang titigan naming iyon ay hindi na nawala sa isip ko. Mukhang imposible nang makalimutan ang kanyang muka. Ngunit hindi. Ayaw kong isipin ang bagay na iyon. Ayaw ko sa probinsyana. Iyan lagi ang nakatatak sa aking isipan. Ayaw ko. Dala lamang ito ng kalisingan ko. Kinabukasan sa araw ng kasal, pinakain muna kami ni Joshua dahil malayo pa daw ang bayan. Tanghali pa ang balik pagkatapos ng seremonya. Agad din kumain ng aking punsan, subalit ako. Parang ayaw kong humawak ng kutsara. Dahil sariwa pa sa utak ko ang nakita at narinig ko kagabi. Joshua, pakainin mo iyang pinsan mo. Kagabi, hindi rin iyan kumain na. Puna ng kanyang magiging asawa. Agad akong dumepensa. May hangover ako. Pwede bang kape na lang ang sa akin? Hiling ko. Ang totoo ay hindi ko kayang lunukin ang kanin at ulam na inahanda ng mga ito. Tiyak akong karne ito ng tao. Malinaw ko iyong narinig kagabi. Nakatay na rin ang mga baboy, ngunit hindi ko alam kung alin doon ang karne nito. Siguro yung mga karning mapula, iyon ang karne ng tao, na may kakaibang amoy. Ngunit nakahalo rin ito sa normal na karne ng baboy.
Halatang hindi magkatulad at pinagsama lang. Binigyan nga nila ako ng kape. Iyon ang ininom ko at hinintay ko matapos lahat kumain bago ko iyon tuluyang inubos na inumin. Gustong gusto ko nang umuwi nun. Hindi ko masabay kay Joshua ang lahat. Gusto ko siyang pigilang kumain ngunit masyado na akong halata kapag ganoon. Baka hindi na kami makauwi ng buhay kapag ginawa ko iyon. Rex, sigurado ko ba talaga na ayaw mong kumain? Ang sarap ng lutong adobo nila eh. Kakaibang lasa ng karne. Wika ni Joshua sa akin. Nayari na sa utak ko. Nakatikim na yata ng karne ng tao ang aking pinsan. Kinakabahan ako. Paano ko maging aswang rin siya? Pagkatapos ng kasalan ay kainan na naman. Mabuti na lang ay nakabili ako ng tinapay at soft drinks sa harap ng simbahan. Kaya busog pa rin ako. At sanay din naman ako na kahit hindi ako kumain ng kahit 3 araw. Marami na namang dahilan. Tumaas ang kilay ni Mira sa akin. Ngunit wala akong pakialam. Nakakalayo lang ako sa lugar na iyon. Sinusumpa akong hindi na ako babalik. Pagbalik namin sa lungsod ay kasama na si Mira. Kaya wala akong panahon na sabihin kay Joshua ang tungkol sa nadiscover kong sekreto ng kanyang asawa. Hanggang sa naisip kong huwag ko na lang sabihin sa kanya. Baka hindi rin niya ako paniwalaan. Pero ang sabi, nakakahawa ang pagiging aswang. Kaya ang tanong sa aking isip hanggang ngayon, aswang na rin kaya ang aking pinsan? Kasi nagpadestino ito malapit sa lugar o sa bayan ng kanyang asawa. At hanggang ngayon din, hindi pa kami nagkita muli. Nagchat-chat lang kami sa Facebook pero madalang lang yan. Dahil sa ngayon may sarili na akong asawa. Isang guro na masungit. Hindi ko alam bakit palaging mainit ang ulo. Hanggang dito na lang po ang mga kwento. Maraming salamat po kung umabot ka man dito hanggang sa dulo. Pagpalain kayo palagi at huwag kalimutang magkape.